Yes po, isang magandang gabi po mga kabarangay. Naghihintay din po ba kayo ng sagot ng mga kinaukulan? Napakarami na naman po mga kabarangay yung mga naglilitawan na makakomento kung sasagot ba o hindi ang mga kinaukulan. At may mga nagsasabi po na baka hindi na ito sumagot. At yung iba naman po ay sinasabi na wala namang bearing kung sasagot man sila o hindi, tapos na daw ang lahat. Ang halalan daw ay November 2 na, 2026, dahil nilagdaan na ito ng Pangulo at ganap na batas na daw po ito. Wala daw pong magagawa si Atty. Makalintal. Siyempre po, hindi po mawawala ang aking taus-pusong paanyaya sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyaya na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, yan po ay mga espektakulasyon na kuro-kuro po ng iba't ibang pananaw, iba't ibang klase po ng pag-iisip. Siyempre po, ginagalang natin yan. Yan po yung kanilang naaabot. Pero ang katotohanan po mga kabarangay ay 101% po sasagot po. Sasagot ang COMELEC, sasagot po ang Senado at Kongreso at ang ating Executive Secretary. Yes po, sasagot po sila. Dahil kapag hindi po sila sumagot, ay magpapahina po yan sa depensa, mga kabarangay. So, hindi po gagawin ng gobyerno yan na hindi po sila sasagot. At kagaya po ng aking mga nai-content na noon pa, ina-advance, na ang gobyerno po o ang depensa ay hindi po pabor sa kanila yung mga mabilis ang pagkilos. May kasama pong delaying tactic yan mga kabarangay. Kaya kung 10 araw po ang binigay na palugit sa kanila para sila po ay magkomento, tiyak po na uubusin po nila ang 10 araw na yan. Pero wag po kayong mag-iisip mga kabarangay na hindi po sila sasagot. 101% po sila po ay sasagot. Lamang po mga kabarangay na pag-iisipan po nila na maigi yung isasagot nila. Siyempre po ang gagawa ng komento ay mga magagaling po na abogado. At dahil po kumbaga nasa isang team lamang sila, COMELEC, Senado, Kongreso, Office of the President, natural lamang po na parang sa kanta, kailangan iisa lamang ang kanilang tono. Kailangan hindi magiging magkakasalungat yung kanilang mga komento. Ganyan lang po mga kabarangay, kaya siyempre po magpupulong yan, mag-uusap yan. At sabi ko nga, abogado de Campanilla ang gagawa ng sagot nila. At sa mga nagtatanong naman po, ano na ba ang score talaga? Ano po ba ang mangyayari talaga? Mga kabarangay, wala pa pong mangyayari dahil hindi pa nga po sumasagot ito pong mga nasa gobyerno. Hinihintay pa po ng Korte Suprema ang kanilang sagot para meron po siyang pagbasihan o mapag-aralan kung ano ang kanilang gagawin. Kung paghaharapin ba ang dalawa para sa isang pagdinig, mga kabarangay. Sa kasalukuyan po at hanggang sa mga sandaling ito, ang umiiral po na batas, huwag po natin kalilimutan, ang umiiral po o nakatayong batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Baka sabihin na naman, yan pala yung nakatayo, bakit sinasabi ng iba na may posible pa o posible pang matuloy ang halalan sa December 1, 2025, lalo ka na. Yan nga po mga kabarangay, kasi may petisyon nga po. May petisyon po, although yan po ang nangingibabaw. Kumbaga nga sa basketball, napaka-over po. Yes po, over na over po yung term setting bill or postponement ng election. Over po sila. Kaya nga dribble lang kumbaga inuubos na lamang po yung oras. Pero ang Korte Suprema po ang magpapasya. Siya po ang hahatol kung ano na po ba talaga. Mapopospon ba ang halalan sa December 1, 2025
At ito ay magaganap sa November 2, 2026. Mga kabarangay, ang hinihintay po natin ay ang mga komento po ng mga kinaukulan. At matapos po yung kanilang komento, ang hatol po ng Korte Suprema ang ating hinihintay. At palagi ko po sinasabi, saan man po panig tayo, mga kabarangay, ay igalang po natin ang magiging resulta po ng usaping ito. Maging sport naman, kung halimbawa po pinospon, wala pong magagawa yung gustong matuloy ito. At kung natuloy naman po, ano naman ang magagawa natin na gusto nating ma-postpone? Yan po ang hatol. So muli po, hintayin natin ang ano man po ang magiging resulta nito at sana'y tanggapin ng sino man ng maluwag sa puso. Salamat po.